Welcome sa ating pagsusuri. Ngayon, hihimayin natin ang isang napakadetalyadong project proposal na isinulat ni Rodrigo N. Abasola noong May 9, 2026. Gagamitin natin itong master architectural blueprint para makabuo ng isang legit na mobile broadcasting powerhouse. Bakit ba ito super important ngayon? Well, kung nasa media ka, sa edukasyon o sa public service, like sa isang LGU o barangay, alam mo for sure na ang mabilisang papapaabot ng informasyon ay hindi na lang basta luho, di ba? Isang matinding pangangailangan na siya. Ang proposal na ito ni Abasola, bibigyan tayo ng exact step-by-step plan kung paano mag-set up ng isang professional at portable studio na pwedeng dalhin kung saan man nandun ang balita. Okay, let's dive into this. Ituturing natin itong explainer bilang isang build-it blueprint. Pag-uusapan natin, una, ang vision. Ikalawa, ang mga essential gear breakdown. Ikatulo, ang technical workflow. Ikaapat, mga gagamiting software. Ikalima, ang budget at implementasyon. At panghuli, ang inaasahang epekto sa community. Unang bahagi, ang vision ng mobile broadcasting. Kung paano natin dadalhin ang studio sa mismong kwento. You see, ang pinakaproblema natin sa traditional public communication, madalas nakatali tayo sa isang static na kwarto, di ba? Pero sa bilis ng daloy ng impormasyon ngayon, kailangan natin ng mabilisang aksyon. Hindi na natin pwedeng hintayin na ang balita pa ang pumunta sa studio. Dito papasok ang solusyon ni Abasola. Hindi lang ito basta desk na may mic sa gilid ng opisina. We're talking about a fully portable, multi-platform machine na pwede mong bitbitin sa labas. Isipin mo, may malaking piyesta sa plaza or kailangang magbigay ng emergency warning ang mayor nyo dahil may parating na bagyo. Dito mag-shine ng setup na to. Gusto mong mag-live radio at podcast ng sabay? Kayang-kaya. Kailangan mag-stream sa Facebook at YouTube Live? Walang problema. Bukod yan, covered din nito ang mobile field reporting, video at event coverage at syempre ang formal na news broadcasting. Let's move to the next part and see how this builds. Ikalawang bahagi, mga kinakailangang kagamitan o ang ating arsenal. Para mas madali nating ma-visualize, hatiin natin ang mga gamit sa dalawang pakpak. Sa kaliwa, meron tayong audio wing. Dito manggagaling yung malinaw na tunog natin. Ang utak nito, isang malakas na Intel Core i7 na laptop. Bakit i7? Kasi sobrang bigat magproseso ng live video, so we need a machine na hindi basta-basta maglalag. Meron din tayong 3-channel professional mixer para templahin ang tunog at 2 condenser mics. Alam niyo yung malalim at malinaw na radio voice ng paborito niyong DJ? Condenser mics ang sikreto dyan. Tapos may USB audio interface tayo. Now, sa kanan naman, nandiyan ang video wing. Dito natin makukuha yung cinematic, multi-camera visual depth. Gagamit tayo ng 2 Full HD o 4K DSLR cameras para super linaw, tapos 2 HD digicams para sa extra angles. Isama mo pa ang isang video switcher at 2 capture cards. Basically, magkahiwalay ang audio at video, pero perfect silang magsasama para sa isang pro-level broadcast. Pero teka, paano ba natin ito mapapagana ng maayos kapag nasa labas na tayo ng opisina? Dito papasok ang streaming and connectivity gear natin. Siyempre, kailangan natin ng high-speed wireless router. At dahil alam naman natin ang ugali ng internet, minsan umulan lang ng konti, nawawala na ang signal, di ba? Sobrang crucial ng mobile internet backup tulad ng Pocket Wi-Fi o LTE. Hindi lang to suggestion, lifesaver to para sa isang broadcaster. May kasama rin tayong foldable broadcast table para madali i-set up kahit sa gilid lang ng kalsada o sa basketball court. Andyan din ang 1TB storage backup para ma-save ang malalaking video files at ang pinakaimportante, backup power supply o UPS. Kapag nagtrip ang kuryente sa venue, hindi basta-basta mamatay ang broadcast mo. In fact, itong mga gamit na to, yung Pocket Wi-Fi, UPS, foldable table, ito talaga ang nagbibigay ng katagang mobile sa ating mobile teleradyo. Okay, ikatlong bahagi naman tayo, ang technical workflow. Paano ba natin itatrack ang signal ng mga ito? Sundan natin ngayon ang physical na journey ng tunog mo, mula sa labi mo papunta sa internet. Ang boses mo magsisimula sa condenser microphone. Mula doon, papasok yan sa 3-channel mixer. Dito na nangyayari yung magic ng equalization. Dito tinitimpla yung bass para yung boses mo may authority at clarity. Kapag natimpla na, dadaan naman ito sa audio interface. Ang gagawin ng interface, i-convert niya yung analog sound mo into a digital signal na maintindihan ng laptop natin.
At the end of the line, kukunin ng i7 laptop ang napakalinaw na audio na ito at ipupush palabas sa web, papunta sa streaming platform mo para mapakinggan ng buong mundo. Galing, di ba? Now, ganito naman ang mini-narrative para sa ating visuals. Ang mga scenes at angles na kinukuha ng DSLR at digicams natin, hindi mo yan pwedeng direktang isaksak sa laptop. Kailangang dumaan muna yan sa isang capture card. Imagine the capture card as a translator, siya yung nagsasabi sa laptop kung ano yung mismong nakikita ng camera. Gamit ang video switcher, magkakaroon ka ng power na magmala live TV director. Pwede kang pumili, camera 1 ba ngayon, camera 2, o baka wide shot muna, bago ipadala lahat yan sa laptop. Pagdating sa laptop, isasama na itong video sa audio na timpla natin kanina at boom, sabay na silang ipapalabas bilang isang professional na live stream. Move tayo sa ika-4 na bahagi, mga gagamiting software. Ito ang magsisilbing digital brain natin. Siyempre, ang lahat ng magagandang hardware at cables natin, walang silbi yan kung wala tayong digital brain na mag-orchestrate ng broadcast. So, narito ang mga recommended software natin. Ang OBS Studio at vMix ang mga pangunahing gagamitin natin para sa live switching at streaming. And you know what's really cool? Ang OBS Studio ay totally libre at open source. Literally, nakakakuha ka ng pro-level TV studio capabilities na hindi ka gumagastos ng kahit 1 sentimo sa lisensya. Laking tipid nito sa budget natin. Kung kailangan mo naman ng quick remote interviews, andyan ang StreamYard. And for post-production polish, like kung kailangan mong linisin o i-edit yung recorded na video or podcast after the event, nandyan ang Adobe Premiere Pro para sa video at yung libreng Audacity para naman sa malinis na audio. Now, what's really interesting about this slide is ika-5 bahagi. Budget at implementasyon. Magkano ba talaga ang investment dito? Eto na ang mahiwagang numero. Para mabuo ang buong mobile broadcasting unit na ito, ang estimated budget ay 205,000 pesos. Now, oo nga, para sa isang ordinaryong tao, down payment na yan sa kotse. Pero let's put that into perspective. Kung ikaw ay isang barangay, isang school, isang NGO o isang local government unit, etong halagang ito ay actually napakaliit para magkaroon ka ng sariling full-blown TV at radio broadcast station. Sobrang cost-effective niya, lalo na kung ikukumpara mo sa pagpapatayo ng traditional na studio mula sa simula. Himayin natin ang table na ito para transparent tayo kung saan pupunta ang pera. Kung mapapansin nyo, yung heavy lifting ng budget ay nasa dekalidad na cameras at processing power. Meron tayong 80,000 pesos para sa 2 high-end DSLRs at 45,000 pesos para sa i7 laptop. Sila kasi palaga ang puso ng operasyon natin. Yung natitira, i-divide na para sa digicams, audio equipment at yung mga connectivity devices like pocket wifi at capture cards. May allocation din para sa mga ilaw at tripods, plus may 7,000 pesos tayo para sa miscellaneous na gastusin, meaning pati yung mga extra cables, stands at maliliit na adapters na kwenta na natin dito. Walang hidden charges at iwas gulat sa budget down the line. And this brilliantly illustrates kung gaano natin ito kabilis pwedeng simulan. Hindi ito katulad ng ibang heavy infrastructure projects na aabutin ng buwan bago mapakinabangan. Tingnan nyo itong timeline natin. Phase 1, pagbili ng gamit, 1 linggo lang. Phase 2, installation, 2 araw. Phase 3, testing, 1 araw. At heto ang pinakamaganda, Phase 4, ang training natin ay aabutin lamang ng 1 araw. Bakit? Kasi napaka-user-friendly na ng teknolohiya ngayon. Hindi mo kailangan ng 4-year degree para mapatakbo to. Basically, mula sa araw na inilabas mo ang budget, in under 2 weeks, pwede na kayong mag-live broadcast. Agad-agad. Pupunta na tayo sa ating huling bahagi. Ika-6, inaasahang epekto sa komunidad o ang ating finish line. So the crucial point is, hindi lang naman tayo simpleng bumibili ng mga gadgets at camera dito, di ba? Bumibili tayo ng makapangyarihang kakayahan para sa komunidad. Ang pinakarasulta nito, isang drastic improvement sa pampublikong komunikasyon. Imagine having the power to give real-time, crystal-clear updates sa gitna ng matinding sakuna gaya ng bagyo. O kaya yung kakayahang mag-produce ng digital media na nagpapakita ng kultura ninyo na hindi na kailangan mag-antay ng malaking national TV network para lang makover kayo. Binibigyan kayo ng teknolohiyang ito ng sariling boses. Direktang nakakarating ang inyong kwento at mga babala sa bawat cellphone ng mga kababayan ninyo. Para isummarize ang why ng buong proyektong ito, basahin natin itong concluding thesis ni Rodrigo Abasola. Sabi niya, ang iminumungkahing setup ay magbibigay ng professional, portable at epektibong solusyon sa broadcasting na angkop para sa media operations ng komunidad at mga kampanya para sa pampublikong impormasyon.
Ayan. Ang statement na yan, ang literal na return on investment ng blueprint na ito. Yung 205,000 pesos, hindi lang yan basta gastos. Isa yang solidong puhunan para masiguradong ang impormasyon para sa publiko ay mabilis, maaasahan at malinaw. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko kayong iwanan ng tanong na ito. Paano mababago ng isang mobile teleradyo setup ang komunikasyon sa sarili mong komunidad? Just think about it. Kung meron kang kapangyarihan mag-broadcast ng malinaw na mensahe with pro-level video and audio, direkta mula sa kalsada ng inyong barangay o school, anong kwento ang una mong ibabahagi? At sino ang una mong matutulungan? Sana ay nagbigay ng linaw at inspirasyon ng ating pagsusuri sa blueprint na ito. Maraming salamat sa inyong oras at hanggang sa muli nating pagtuklas.